Gabi na at ambon pa rin sa kahabaan ng daang probinsyal na nagdurugtong sa dalawang bayan sa Bulacan. Mula pa kaninang hapon ang pag-ulan at ngayon, ang amoy ng basang aspalto ay nanunuot sa malamig na hangin ng gabi. Ang mga ilaw poste sa gilid ng kalsada ay aandap-andap, tila pagod na sa magdamag na pagbabantay. Sa kaliwang bahagi ng daan, isang maliit na karinderya ang malapit ng magsara. Ang ilaw nito ay nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Sa kanan naman, isang malawak na palayan ang nakalatag na parang itim na kumot sa ilalim ng gabing walang buwan. Tanging ang huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang kokak ng mga palaka ang maririnig. Dito sa kalsadang iyon, marahang binabagtas ni na Aling Lorna at ng kanyang anak na si Ria ang daan lulan ng kanilang luma at kupas na asul na motorsiklo. Si Aling Lorna ay nasa mga 45 taong gulang na. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na iniwan ng kahirapan at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay laging mailambing, lalo na kapag nakatingin sa kanyang kaisa-isang anak. Isa siyang biyuda na mag-isang itinataguyod si Ria sa pamamagitan ng pagtitinda ng kakanin sa palengke tuwing umaga. Galing sila sa bahay ng kanyang kapatid sa kabilang bayan, pinakiusapan si Ria na tumulong sa pag-aalaga sa pinsan nitong may sakit. "Ria, anak, kumapit kang mabuti, ha," sabi ni Aling Lorna, habang bahagyang binabagalan ang takbo ng motor. Ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala, hindi lang sa madulas na daan kundi sa kung anumang panganib na dala ng gabi. "Opo, Nay," sagot ni Ria, kasabay ng paghigpit ng yakap sa baywang ng kanyang ina. 19 na taong gulang si Ria. Ang kanyang mukha ay simple at walang kolorite, at ang mahaba niyang buhok ay nakatali lang sa isang ordinaryong punite. Walang anumang maipagmamalaki sa kanyang anyo, isang lumang kulay abong t-shirt, manipis na jacket, at isang gasgas na canvas bag na nakasukbit sa kanyang likod. Ngunit ang kanyang mga mata, iyon ang naiiba. Ang mga mata niya ay matalas at kalmado, tulad ng isang taong sanay magbasa ng sitwasyon at hindi basta-basta natitinan. Bigla, mula sa di kalayuan, may natanaw silang mga kumukutitap na ilaw na asul at pula. Walang sirena, tanging ang tahimik na pag-ikot ng mga ilaw. Isang patrol car ng pulis ang nakaharang sa gilid ng kalsada, ilang metro lang ang layo sa kanila. "Pulis, Nay," bulong ni Ria. Tumango si Aling Lorna. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang humigpit sa manibela. "Anak, baka may checkpoint." Maingat na itinabi ni Aling Lorna ang motor. Pinatay niya ang makina, at ang tanging naririnig na lang nila ay ang patak ng ambon at ang ugong ng makina ng patrol car. Mula sa loob ng sasakyan, 2 pulis ang bumaba. Ang isa ay malaki ang katawan, bahagyang maumbok ang tiyan. Ang mukha niya ay matigas at ang mga matay malamig tumingin. Sa kanyang dibdib ay may nakasabit na number plate, Yesef De Leon. Ang kasama niya ay mas bata, ngunit ang ekspresyon ay alanganin, tila hindi sigurado sa kanyang ginagawa. "Bumaba!" "Lisensya at rehistro," sigaw ni Yesef De Leon, walang anumang bati o paggalang. Nagmamadaling dinukot ni Aling Lorna ang kanyang pitaka. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaabot ang mga dokumento. "Heto po, sir. SCC at lisensya ko." Hindi agad kinuha ni De Leon ang mga papel. Sa halip, sinuri niya ng tingin ang luma nilang motor mula ulo hanggang paa, saka umismit. "Pundido ang tail light mo. Ang helmet niyo, hindi standard." "Anong oras na? Saan kayo galing?" sunod-sunod at matigas niyang tanong. "Galing po kami sa bahay ng kamag-anak, sir," magalang na sagot ni Aling Lorna. "Yung ilaw po sa likod, pasensya na po, baka ngayon lang nasira sa daan." Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni De Leon. "Alam mo ba na kung ipoproseso ko to, malaking abala to sa'yo?" Tinitigan ni Ria ang pulis. Mayroon siyang naramdamang hindi maganda. Pamilyar sa kanya ang tono ng pananalita nito, hindi boses ng isang alagad ng batas na nagpapatupad ng regulasyon, kundi boses ng isang taong naghahanap ng butas para makalama. Ganito na lang, pagpapatuloy ni De Leon habang tinatapik-tapik ang bitbit na ticket booklet. "Para hindi na tayo magkaaberya, pwede namang mag-areglo na lang tayo dito." Natigilan si Aling Lorna. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Aareglo po? Ano pong ibig niyong sabihin?" Ibinaba ni De Leon ang kanyang boses, ngunit sapat pa rin ang lakas para marinig nila ng malinaw.
Simpleng administrative fee lang. 2,000. Namutla ang mukha ni Aling Lorna. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naku, sir. Pasensya na po, wala po akong ganyang kalaking pera. Hinawakan ni Rhea ang braso ng kanyang ina. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Walang pera, tinaasan siya ng kilay ni De Leon. Galing sa kamag-anak, tapos walang dalang pera. Impossible. Pamasahe lang po talaga namin pauwi ang dala namin, sir. Tapat na sagot ni Aling Lorna. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Kung may mali po ako, sige po, tiket niyo na lang po ako ayon sa batas. Ang mga salitang iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Nanliit ang mga mata ni De Leon. Aba, tinuturuan mo pa ako sa trabaho ko. Hindi po, sir. Ang sa akin lang po. Pak! Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napahilig si Aling Lorna, muntik ng matumba. Nahulog ang kanyang helmet at gumulong sa basang kalsada. Inay, sigaw ni Rhea. Agad niyang niyakap ang ina, ngunit ang kanyang mukha ay nagbago. Hindi na ito pag-aalala, kundi isang malamig na determinasyon. Sir, wag po kayong manakit. Matigas ang pagkakasabi ni Rhea. Isang mapang-asar na tawa ang pinakawala ni De Leon. Isang batang paslit, ang tapang-tapang. Gusto mo, isunod na kita? Itinulak niya ang balikat ni Rhea. Hindi malakas, pero puno ng pang-aalipusta. Hindi na tinag si Rhea. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid at tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni De Leon. Ang titig na iyon ay nagdulot ng kaba sa batang pulis na nakatayo sa likuran. Staff Sergeant, baka tiket na lang po natin, mahinang sabi ng batang pulis na nakilalang si Corporal Santos. Manahimik ka, sigaw ni De Leon. Ako ang bahala dito. Territoryo ko 2. Humarap siyang muli kay Aling Lorna na nanginginig pa rin. Huling tanong, nasaan ang pera? Umiling si Aling Lorna habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Wala po talaga, sir. Nawalan na ng pasensya si De Leon. Hinablot niya ng marahas ang braso ni Aling Lorna. Ngunit mabilis pa sa kisapmatang kumilos si Rhea. Humakbang siya sa harap ng kanyang ina. Bitawan niyo po ang nanay ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat at otoridad. Sa isang iglap, natigilan si De Leon. Tinitigan niya si Rhea mula ulo hanggang paa, saka tumawa ng malakas. At sino ka namang bata ka para utusan ako? Hindi sumagot si Rhea. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa kanyang tagiliran, ngunit halatang nagpipigil pa siya. Ilang sasakyan ang dumaan, ngunit walang ni isang huminto. Sa mapanglaw na kalsadang iyon, tila ang kapangyarihan ay pag-aari lamang ng isang tao. Muling itinulak ni De Leon si Rhea, mas malakas ngayon. Ang kulit niyo. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Sinalo ni Rhea ang pulso ng pulis gamit ang isang reflex na napakabilis para sa isang ordinaryong dalaga. Nagulat maging ang kasamahan nitong si Corporal Santos. Hoy! Sinubukan ni De Leon na bawiin ang kanyang kamay, ngunit ang pagkakahawak ni Rhea ay hindi basta-basta. Mahigpit at kontrolado. Ang mga mata ni Rhea ay nanatiling kalmado. Sinabi ko na pong wag niyong saktan ang nanay ko, dahan-dahang sabi ni Rhea, ngunit ang bawat salita ay may diin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ang gulat sa mukha ni De Leon. Bitawan mo ko. Lalabanan mo ba ang otoridad? Dahan-dahang binitawan ni Rhea ang kanyang pagkakahawak. Umatras siya ng kalahating hakbang. Hindi po ako lalaban, sabi niya. Nagtatanggol lang po ako. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Hinimas ni De Leon ang kanyang pulso. Ang mukha niya ay namumula sa galit at hiya. Walang hiya ka. Alam mo ba kung anong kahihinatnan nito? Tumingin si Rhea sa malayo. Opo. Alam na alam ko po. Hinila ni Aling Lorna ang braso ng anak. Rhea, tama na, anak. Ang mga ilaw ng patrol car ay patuloy na umiikot, ang liwanag nito ay tumatama sa mukha ni Rhea. At sa sandaling iyon, may isang mahalagang bagay na hindi alam ni SF De Leon.
Ang dalagang nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang ordinaryong dalaga. At sa gabing iyon, ang kanyang pagkakamali ay nagsisimula pa lamang. Humupa na ang ambon ngunit nanatiling mabigat ang hangin. Ang umiikot na ilaw ng patrol car ay patuloy na nagbibigay kulay sa mga natuyong patak ng ulan sa aspalto na nagdaragdag sa tensyon sa gitna ng madilim na kalsada. Tila huminto ang oras. Si De Leon ay nanatiling nakatayo ng ilang segundo, hindi makapaniwala. Ang diin ng pagkakahawak ni Rhea ay nararamdaman pa rin niya sa kanyang pulso. Hindi masakit, ngunit isang presyon na kalkulado, galing sa isang taong tila alam na alam ang hangganan ng lakas. Hayop ka, sa wakas ay sigaw niya, upang takpan ang kanyang pagkabigla. Nagbubuhat ka ng kamay sa pulis? Ang batang pulis sa likuran niya, si Corporal Santos, ay kinakabahang lumingalinga sa paligid. Halatang may nararamdaman siyang mali, ngunit takot siyang suwayin ang kanyang senior. Nanginginig si Aling Lorna. Hinilan niya ang lailayan ng jacket ni Rhea. Rhea, huwag ka nang gumawa ng gulo. Okay lang ako, anak. Lumingon si Rhea sa kanyang ina. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting naglalayong magpakalma. Hayaan niyo na po, Nay. Magtiwala lang po kayo sa akin, mahina niyang sabi. Umismid si De Leon. Akala mo ba makakatakas ka lang ng ganoon? Inaharangan mo ang pagtupad ko sa tungkulin. Tungkulin po ba o pangbotong, sir? Diretsahang sagot ni Rhea. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Corporal Santos. Napalunok siya ng malalim. Anong sinabi mo? Humakbang si De Leon palapit kay Rhea. Ang kamay niya ay dahan-dahang bumaba patungo sa batutang nakasabit sa kanyang baywang. Hindi umatras si Rhea. Ang kanyang katawan ay tuwid, ang mga paa niya ay matatag na nakatapak sa aspalto. Ang kanyang tindig ay hindi pangkaraniwang tindig ng isang teenager. Ito ay tindig ng isang taong sanay humarap sa anumang panganib. Ang sabi ko po, inulit ni Rhea ng may kaparehong kalmadong boses. Kung may kasalanan ang nanay ko, iproseso niyo po ayon sa batas. Huwag niyo pong gamitan ng dahas, at lalong huwag po kayong hihingi ng pera. Ilang segundo ang lumipas na tanging ang ugong ng makina ng patrol car ang naririnig. Isang maikling tawa ang pinakawala ni De Leon, isang tawang pilit. Magaling kang magsalita, pero iba ang batas dito sa kalye. Sumenyas siya kay Corporal Santos. Kunin mo ang posas. Pipero, Staff Sergeant, nag-alinlangan si Corporal Santos. Kunin mo, sigaw ni De Leon. Napilitang sumunod ang batang pulis. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at kinuha ang posas, nanginginig ang mga kamay. Nataranta si Aling Lorna. Sir, wag po. Walang kasalanan ang anak ko. Itinaas ni Rhea ang kanyang kamay patungo sa ina, isang senyales na nagsasabing ako ang bahala. Okay lang po ako, Nay. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni De Leon. Ayan, ganyan nga. Sumama ka sa amin sa presinto. Tinitigan ni Rhea ang posas, pagkatapos ay ang mukha ni De Leon. Sa anong kaso po? Resisting arrest. Assaulting an officer, mabilis na sagot ni De Leon. Dahan-dahang tumango si Rhea, na parabang nagtatala sa kanyang isipan. Sige po. Lumingon siya sa batang pulis. Ano po ang pangalan ninyo, sir? Nagulat si Corporal Santos. Ako po si Corporal Santos, ma'am. Maraming salamat po, Corporal Santos, magalang na sabi ni Rhea. Ang kanyang kilos ay lalong nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa sitwasyon. Naramdaman ni De Leon na unti-unti nang nawawala ang kanyang kontrol, kahit hindi pa niya lubos na naunawaan kung bakit. Nang akmang ilalagay na ang posas kay Rhea, isang mahabang busina ang umalingaw mula sa di kalayuan. Isang itim na jeep ang huminto mga 50 metro mula sa kanila. Ang mga headlight nito ay maliwanag na nakatutok sa eksena. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang ang bumaba. Simple lang ang kanyang suot na jacket, pero ang tindig niya ay matatag. Anong nangyayari dito? Malakas niyang tanong. Lumingon si De Leon, halatang inis. Umalis ka dito. Pulis to, huwag kang makialam. Hindi natakot ang lalaki. Taga rito lang ako. Nakita ko, sinampal niyo yung ginang. Anong klaseng proseso yan?
Ilang motorista pa ang nagsimulang bumagal. Mayroong huminto, mayroon namang sumisilip lang mula sa malayo. Ito ang sitwasyong pinakaayaw ni De Leon, ang magkaroon ng mga saksi. Umalis na kayo, sigaw niya. Sinamantala ni Ria ang pagkakataon. Kuya, pakisaksihan niyo po. Sinampal po ang nanay ko dahil tumanggi po kaming magbigay ng pera. Yumuko si Aling Lorna at tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang pag-aalinlangan sa mukha ni Corporal Santos ay lalo pang tumindi. Sir De Leon, baka mas mabuting itiket na lang natin, muli niyang bulong. Manahimik ka sabi, pabulong na sigaw ni De Leon. Gusto mong i-report kita sa hepe. Huminga ng malalim si Ria. Alam niyang maaaring lumala pa ang sitwasyon, pero alam din niyang hindi siya dapat umatras. Sir, sabi niya kay De Leon, sigurado po ba kayong itutuloy niyo to? Ang tono niya ay hindi nananakot, kundi nagbibigay babala. Muling tumawa si De Leon. At sino ka ba sa akala mo? Binuksan ni Ria ang kanyang gasgas na canvas bag. Dahan-dahan. Walang pagmamadali. Nagulat si Aling Lorna. Ria, ano nang ginagawa mo? Mula sa loob ng bag, inilabas ni Ria ang isang manipis na itim na wallet. Binuksan niya ito at muling isinara ng mabilis. Sapat na bilis para hindi makita ng karaniwang tao, ngunit sapat na tagal para masilayan ni De Leon ang isang V. Biglang nagbago ang itsura ni De Leon. Hindi takot kundi pagdududa. Aano yan, bumaba ang tono ng kanyang boses. Muling isinilid ni Ria ang wallet sa kanyang bag. Iminumungkahi ko po na tawagan ninyo ang superior nyo ngayon din. Lumapit si Corporal Santos at bumulong, Sir, parang ehi ng isang institusyon. Yung pangalan. Pamilyar. Kalokohan, sigaw ni De Leon, pero nagsimula ng mamuo ang pawis sa kanyang sentido. Ang lalaking saksi ay matamang nagmamasid. Sir, kung wala namang malubhang kasalanan, mas maganda sigurong ayusin na lang iyan ng maayos. Napalunok si De Leon. Tinitigan niyang muli si Ria. Ang dalaga ay nakatayo pa rin ng kalmado, walang ngiti, walang labis na emosyon. Isang tahimik na kumpiyansa. Sino ka ba talaga? Mahinang tanong ni De Leon. Hindi agad sumagot si Ria. Lumingon muna siya sa kanyang ina. Nay, sumakay na po kayo sa motor. Hintayin niyo po ako doon sa karinderya sa unahan. Nag-aalangan si Aling Lorna. Paano ka, anak? Ligtas po ako, maikling sagot ni Ria. Sa hindi may paliwanag na dahilan, sumunod si Aling Lorna. Tila may kung anong kapangyarihan sa boses ng kanyang anak na nagbigay sa kanya ng buong tiwala. Nang makalayo na ang kanyang ina, muling humarap si Ria kay De Leon. Isa lang po akong ordinaryong mamamayan, sabi niya. Nagkataon lang na naiintindihan ko ang tamang proseso. At nagkataon ding ayaw ko sa inhustisya. Umunggol si De Leon. Huwag mo kong daanin sa mga pasikot-sikot mo. Lumapit si Ria ng kalahating hakbang at ibinulong ang mga salita na tanging si De Leon lang ang makakarinig. Yung pagsampal niyo po sa nanay ko kanina. May saksi na po. May sisis po yung karinderya doon. Pwedeng magkaroon ng medical report. At mayroon pa pong isang pulis na saksi. Namutla si De Leon. At iminumungkahi ko po, pagpapatuloy ni Ria, na pag-isipan ninyong mabuti kung paano ninyo isusulat yan sa police report. Tinitigan ni Corporal Santos si Ria nang may pinaghalong paghanga at takot. Sir De Leon, muli niyang bulong, mas mabuti na pong tapusin na natin to. Ilang segundo ang lumipas na parang minuto. Sa wakas, dumura si De Leon sa gilid. Umalis na kayo. Hindi gumalaw si Ria. Nakuha ko na po ang pangalan ninyo. Tinitigan siya ni De Leon nang may matinding galit. Hindi pa tayo tapos. Tumango si Ria. Alam ko po. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang ina nang may panatag na mga hakbang. Kinuha ni Corporal Santos ang posas at muling itinago. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang paandarin na ni Ria at Aling Lorna ang kanilang motor, nagsalita ang lalaking saksi. Minsan po, sir, hindi porket naka-uniforme ay tama na, mahina niyang sabi bago umalis. Ang patrol car ay nanatiling tahimik kahit matagal nang nawala ang motorsiklo sa dilim.
Naiwan si De Leon na nakatayo, tuliro. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang karera, naramdaman niyang wala siyang kontrol sa sitwasyon. At sa likod ng helmet, habang papalayo, tinititigan ni Rhea ang madilim na daan sa unahan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng purong determinasyon. Dahil alam niyang ang ginawa ng pulis ngayong gabi ay hindi magtatapos dito. At ang pagkatao ni Rhea, na matagal nang nakatago, ay malapit ng mabunyag. Dumating ang umaga na may kasamang kulimlim na langit. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga sanao sa harap ng maliit na inuupahang bahay ni na Aling Lorna. Ang orasan sa dingding ay nagmamarka ng 6 oras 15 minuto ng umaga, ngunit si Rhea ay nakaupo na ng maayos sa sala. Suot niya ay isang simpleng puting bestida at itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Lumabas si Aling Lorna mula sa kusina, may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga kamay ay bahagya pa ring nanginginig. Sigurado ka ba talaga, anak, na pupunta ka sa presinto? Mahina niyang tanong, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tinanggap ni Rhea ang tasa. Opo, Nay. Hindi po tayo pwedeng manahimik na lang. Umupo si Aling Lorna sa tabi niya. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng takot na matagal na niyang dinadala. Natatakot ako, anak. Ordinaryong tao lang tayo. Tinitigan ni Rhea ang kanyang ina at sa kanyang mga mata ay mailambing at tibay. Kaya nga po, Nay. Para ang mga ordinaryong tao ay hindi na laging inaapi. Hindi natulog si Rhea ng gabing iyon. Isinulat niya ang buong kronolohiya ng pangyayari, ang eksaktong oras, mga pangalan, pisikal na katangian ng mga pulis, ang lokasyon, maging ang posisyon ng ilaw poste. Itinago rin niya ang audio recording mula sa kanyang cellphone, na palihim niyang binuksan mula pa noong simula ng insidente. Pagsapit ng 7 oras 30 minuto ng umaga, umalis sila patungo sa Bulacan Provincial Police Office. Ang luma ngunit matatag na gusali ay abala. Mga pulis na naglalakad, mga mamamayang nag-ulat, tunog ng mga keyboard, at paminsan-minsang pagring ng telepono. Sa information desk, isang babaeng pulis ang sumalubong sa kanila. Ano po ang maipaglilingkod ko? Humarap si Rhea. Gusto po naming mag-report. Tungkol po sa posibleng extortion at pananakit ng isang pulis. Natigilan sandali ang babaeng pulis, saka tiningnan si Aling Lorna. Maupo po muna kayo. Tatawagin ko po ang investigador. Ilang pares ng mga mata ang napalingon sa kanila. May mga nagbulungan. Hindi nagtagal, isang opisyal na may mataas na ranggo ang lumabas mula sa isang silid. Police Major ang kanyang ranggo. Ang kanyang mukha ay kalmado at kagalang-galang. Ako si Police Major Cruz, sabi niya. Pumasok po kayo. Sa loob ng kanyang opisina, ikinuwento ni Rhea ang lahat. Walang labis, walang kulang, walang emosyon. Mga purong katotohanan lang. Nakikinig si Major Cruz habang nagtatala. Paminsan-minsan ay tumatango siya. Nang banggitin ni Rhea ang pangalan ni Kes De Leon, bahagyang tumaas ang kanyang kilay. May ebidensya ka ba? Tanong ni Major Cruz. Inilabas ni Rhea ang kanyang cellphone. Audio recording po at mayroon din pong saksi. Pinatugtog ni Major Cruz ang recording. Ang boses ng sigaw, ang paghingi ng pera, ang pag-iyak ni Aling Lorna, at ang malinaw na tunog ng sampal ay umalinggaw sa tahimik na silid. Huminga ng malalim si Major Cruz. Seryoso ito. Yumuko si Aling Lorna. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Huwag po kayong mag-alala, aaksyonan ko po ito, mariing sabi ni Major Cruz. Nasa tama po kayo. Nang malapit nang matapos ang pagkuha ng salaysay, bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Pumasok ang isang lalaking nakauniporme. Police Captain ang ranggo. Tense ang kanyang mukha. Sir, paumanhin po sa abala, sabi niya. May kailangan po kayong makita. Sulyap niya kay Rhea at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Gulat. Sino po sila, sir? Mahinang tanong ng kapitan. Lumingon si Major Cruz. Nagrereklamo. Napalunok ang kapitan. Ano po ang buong pangalan niya, kung maaari? Kalmadong sumagot si Rhea. Rhea Panganiban.
Biglang tumahimik ang buong silid. Mas matagal na tinitigan ng kapitan si Rhea, pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid. "Excuse me po, sir." Mabilis siyang lumabas. Nagtaka si Aling Lorna. "Rhea, anak, bakit parang ang weird nila?" Hinawakan ni Rhea ang kamay ng kanyang ina. "Malalaman din po ninyo, Nay." Wala pang 15 minuto, 3 matataas na opisyal ang pumasok sa silid. Ang isa sa kanila ay may ranggong pulis kolonel. Agad na tumayo si Major Cruz at sumaludo. "Nakatanggap kami ng impormasyon," sabi ng kolonel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Rhea. Na ang nagrereklamo raw ay nagngangalang Rhea Panganiban. Tumayo si Rhea. "Ako nga po, sir." Tinitigan siya ng malalim ng kolonel. Anak ng yumaong Lieutenant General Ricardo Panganiban. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lorna. Napatingin siya sa anak. "Rhea." Dahan-dahang tumango si Rhea. Napahinto si Major Cruz. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi takot, kundi pagkaunawa. Ang pangalang General Panganiban ay isang malaking pangalan, isang respetadong dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines na kilala sa kanyang katapangan, integridad, at pagiging idolo ng marami. Pumanaw ito ilang taon na ang nakalipas. "Bakit hindi mo sinabi agad?" tanong ng kolonel. Kalmadong sumagot si Rhea. "Dahil po ang hustisya ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang ama ng isang tao." Natigilan ng kolonel ng ilang segundo, saka dahan-dahang tumango. "Tama ka." Lumingon siya kay Major Cruz. "Asikasuhin mo ang kasong ito ayon sa tamang proseso. Walang palakasan. Gusto ko, mabilis." "Yes, sir." Si Aling Lorna ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. "Rhea, ang tatay mo." Palaging sinasabi ni Itay, mahinang putol ni Rhea, na ang malaking pangalan ay hindi panangga, Nay. Ito ay responsibilidad. Ilang oras lang ang lumipas, mabilis na kumalat ang balita sa loob ng kampo. Ipinatawag si Joseph De Leon para sa investigasyon. Kinumpiska ang kanyang telepono. Ipinatago ang kanyang service firearm. Sa interrogation room, namumutla si De Leon. Malamig na pawis ang tumatagaktak sa kanyang noo. "Kilala mo ba ang pangalang Rhea Panganiban?" tanong ng investigador. Napalunok si De Leon. "Hindi po." "Ah, baka." Tinitigan siya ng matalim ng investigador. Anak siya ni General Panganiban. Gumuho ang mundo ni De Leon. Lahat ng eksena kagabi ay bumalik sa kanyang isipan. Pero, ordinaryong dalaga lang siya, bulong niya. Isinara ng investigador ang folder. Walang ordinaryong tao sa harap ng batas. Samantala, nakaupo si Rhea at Aling Lorna sa waiting area. Ilang pulis ang napapatingin kay Rhea nang may bagong paggalang. Mayroon pang ang nailang. Isang batang pulis ang lumapit sa kanila. Pamilyar ang kanyang mukha. "Ma'am, pasensya na po," mahina niyang sabi. "Ako po si Corporal Santos, yung kasama kagabi." Tiningnan siya ni Rhea. "Salamat at hindi ka nakiayon sa mali." Yumuko si Corporal Santos. "Sana po naging mas matapang ako." Bahagyang umiti si Rhea. Ang katapangan ay natututunan. Pagsapit ng hapon, lumabas si Major Cruz na may dalang mga dokumento. Si Joseph De Leon ay pansamantalang idinitin, sabi niya. Ang proseso para sa administrative at criminal case niya ay sinimulan na. Napahagulgol si Aling Lorna. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit alam ni Rhea na hindi pa ito ang tunay na katapusan. Dahil ang totoong hustisya ay hindi lang pagpaparusa sa isang tao, kundi ang pagbabago sa sistema na nagpapahintulot sa kamalian na mangyari. At nang gabing iyon, ang pangalang Rhea Panganiban ay nagsimulang pag-usapan. Hindi bilang anak ng general, kundi bilang isang boses na naglakas loob tumayo para sa tama. Puno ang silid ng Internal Affairs Service ng kampo. Ang mga upuan ay maayos na nakahanay, karamihan ay okupado ng mga pulis na may iba't ibang ranggo. Sa isang sulok, ilang kinatawan mula sa komunidad at mga lokal na mamamahayag ang tahimik na nagtatala.
Sa harapan, sa likod ng isang mahabang mesa, nakaupo ang mga opisyal na bubuo sa lupo ng pagdinig. 10:00 ng umaga nang magsimula ang paglilitis. Ang summary dismissal proceeding laban kay Police Staff Sergeant De Leon ay dineklarang bukas. Ang tunog ng martilyo ay umalinggaw sa tensyonadong silid. Nakatungo si De Leon sa kanyang upuan. Ang kanyang uniforme ay maayos pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay malalim. Ang kumpiyansa na dati bumabalot sa kanya ay ganap ng naglaho. Sa hanay ng mga bisita, nakaupo si Aling Lorna, magkahawak ang mga kamay. Sa tabi niya, si Rhea ay nakaupo ng tuwid at kalmado. Hindi nakayuko, hindi rin mapanghamon. Sinimulang basahin ng namumunong opisyal ang kronolohiya. Bawat salita ay nagpapaalala sa gabing iyon, ang paghingi ng pera, ang sampal, ang pagbabanta, ang pag-abuso sa kapangyarihan. Muling pinatugtog ang audio recording. Tumahimik ang buong silid. Ilang pulis ang napayuko. May mga huminga ng malalim. Inaamin ba ng akusado ang kanyang mga ginawa? Tanong ng opisyal. Matagal na hindi nagsalita si De Leon. Pagkatapos, sa isang paos na boses, sinabi niya, inaamin ko po. Isang salita na mabigat ngunit nagdulot din ng kaunting ginhawa. Mayroon ka bang nais sabihin para ipagtanggol ang iyong sarili? Inangat ni De Leon ang kanyang ulo. Sinulyapan niya si Rhea at Aling Lorna, sa kamuling yumuko. Nagkamali po ako, mahina niyang sabi. Dala po ng pressure sa trabaho. Nang nakasanayan sa field. Mali po ako. Huminga ng marahan si Rhea. Hindi niya kinamumuhian ang lalaki, ngunit hindi niya kailanman kukonsintihin ang kanyang ginawa. Tumango ang opisyal. CJ, ituloy ang pagdinig. Tinawag ang mga saksi. Unang humarap si Corporal Santos. Nanginginig ang kanyang boses habang nagbibigay ng testimonya. Nakita ko po mismo ang pagsampal, sabi niya. At hindi ko po siya pinigilan. Bakit? Tanong ng lupon. Napalunok si Corporal Santos. Natakot po ako, sir. Pero kasalanan ko rin po iyon. Ang kanyang pag-amin ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Pagkatapos, tinawag si Rhea. Tumayo siya at ang kanyang mga hakbang ay matatag. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sabihin ang iyong pangalan at trabaho. Rhea Panganiban. Estudyante. Iyon lang. Walang anumang dagdag na titulo. Maaari ka nang magbigay ng iyong salaysay. Nagsalita si Rhea sa isang malinaw na boses. Hindi malakas, hindi rin mahina. Hindi niya dinagdagan ng drama, hindi rin binawasan ang mga katotohanan. Nakatayo po ako rito, hindi dahil sa kung sino ang ama ko, simula niya, kundi dahil sinampal ang nanay ko. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ng lahat sa silid. Kung nanahimik po ako ng gabing iyon, pagpapatuloy ni Rhea, baka bukas, may ibang ina, may ibang anak na walang lakas ng loob o pagkakataong magreklamo. Humikbi si Aling Lorna. Naniniwala po ako, sabi ni Rhea, na maraming mabubuting pulis. Ngunit ang isang pag-abuso sa kapangyarihan na pinababayaan ay maaaring sumira sa tiwala ng lahat sa buong institusyon. Yumukod siya ng may paggalang. Salamat po. Sandaling itinigil ang pagdinig. Nang bumalik ang lupon, tumayo ang lahat. Matapos isaalang-alang ang lahat ng katotohanan, ebidensya, at testimonya ng mga saksi, binasa ng namumunong opisyal ang desisyon. Si Police Staff Sergeant De Leon ay napatunayang nagkasala ng grave misconduct na isang seryosong paglabag sa alituntunin ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Napigil ang hininga ng lahat. Dahil dito, ipinapataw sa kanya ang pinakamabigat na parusa, ang dismissal from service, o ang pagkatanggal sa serbisyo. Ang kanyang kasong kriminal ay itutuloy ayon sa umiiral na batas. 3 beses na pumalo ang martilyo. Tinakpan ni Aling Lorna ang kanyang mukha at humagulgol. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang nanalo ang katarungan para sa kanya. Yumuko ng husto si De Leon. Tapos na ang lahat para sa kanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Ilang araw ang lumipas, nag-anunsyo ang Bulacan EA ng mga pagbabago. Ipinagbawal ang mga iligal na checkpoint.
Nagkabit ng mga body camera sa mga patrol unit. Ginawang mas madali ang proseso ng pagrereklamo para sa mga sibilyan. Si Corporal Santos ay pansamantalang inilipat ng destino at isinailalim sa retraining. Isang araw, pinuntahan niya si Ria at Aling Lorna sa kanilang maliit na bahay. Humihingi po ako ng tawad, tapat niyang sabi. At salamat po sa pagpapaalala sa akin kung bakit ako naging pulis. Ngumiti si Ria. Maging pulis ka na ipagmamalaki ng nanay mo. Nakipagkamay si Aling Lorna kay Corporal Santos, namumugto pa rin ang mga mata. Ilang linggo ang lumipas, bumalik na si Ria sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang buhay ay bumalik sa pagiging simple. Walang special treatment, walang atensyon mula sa media. Sa dingding ng kanyang kwarto, nakasabit ang isang lumang litrato ng kanyang ama. Tumayo siya sa harap nito at tinitigan ito ng matagal. Itay, bulong niya, hindi ko po ginamit ang pangalan niyo, pero ginamit ko po ang mga turo niyo. Sa palengke, muling nagtinda ng kakanin si Aling Lorna. Ang mga tao ay mas magiliw na bumabati sa kanya. Kayo po yung nanay na nag-viral, di po ba? Tanong ng isang mamimili. Bahagyang kumiti si Aling Lorna. Ordinaryong nanay lang po ako. At totoo nga. Dahil sa huli, ang katarungan ay hindi dapat dumating dahil sa kung sino ang ama mo, kung ano ang apelyido mo, o kung sino ang kilala mo. Ang katarungan ay dapat dumating dahil iyon ang tama. At sa isang madilim na gabi sa isang kalsadang probinsyal, isang mag-ina ang nagturo